Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Katotohanan at konsensya ang aking gabay. Mig Zubiri nagsalita matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Naglabas ng pahayag si Senator Mig Zubiri matapos formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, iginiit ni Zubiri na katotohanan at konsensya umano ang magiging pangunahing batayan niya bilang senator judge sa nalalapit na impeachment proceedings. Alinsunod sa ating konstitusyon, nag-convene na po ngayong araw ang inyong Senado bilang isang impeachment court para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng senador, mahalagang pairalin umano ang pagiging patas at maingat na pagdidesisyon habang nagpapatuloy ang isa sa pinakamainit na usaping pampolitika sa bansa. So sabi niya, katotohanan at konsensya po ang ating magiging gabay bilang isang senator judge sa trial na ito. That is my promise. Yes, marami ngayon, yung mga nababasa kong post, nadismaya kay Senator Mig Zubiri sa pagpanig niya doon sa kampo ni Senator Soto. Isa yan si Direk Daryl Yap. I am so very disappointed. Parang ganon. Binabati ko siya sa kanyang pagiging, yung lumabas daw ang dati niyang kulay. Well, ako naman, di ba dati naman siyang kakampi ni Soto? Nung pag-open ng 20th Congress, nung na-elect si Escudero as Senate President, nagpaiwan sa kampo ni Soto si Zubiri. 5 lang sila na minority noon. So nung naagaw ni Soto ang Senate Presidency, nandyan pa rin siya sa kampo ni Soto. Yun lang, nung May 11 na kudita, doon lang siya nag-abstain. But nitong Lunes, ayun, formal na siyang sumanib sa minority. To me, walang problema yun. Normal yan. Kaya, yung sa akin lang ito, buo pa rin ang tiwala ko kay Senator Zubiri. Ang bilib lang ko sa kanya ay hindi siya nagpapahawak sa leeg. Hindi siya tuta. Maalala nyo nung 2024 ba yun, na isinusulong nila ang charter change? Kung walang Zubiri na tumayo, baka napalitan ng ating konstitusyon ngayon. Kaya lang, hindi siya nagpatikta, hindi siya nagpahawak sa leeg, hindi siya sumunod sa kagustuhan ng powers that be, kaya tinanggal siya as Senate President, inupo si Escudero. Kaya doon, I will forever be grateful to Senator Mig Zubiri. Dito sa usapin sa impeachment trial ni VP Sara, ilang beses na siyang nagsabi na he is anti-impeachment. Hindi niya gusto ng impeachment. It's not good for our country. But, dahil ginusto ng mga kongresista at naiyakyat ang articles of impeachment, they have to convene as a court. At ngayon, nga Senator Judge na siya, nanumpa na siya, naniniwala ko na ang kanyang gabay is konsensya at katotohanan. Agree ako dyan. Very popular yung kanyang statement last year ata na, ang tatay ko, sabi niya, nung kongresista pa siya, hindi siya pumirma sa impeachment ni VP Sara last year. At naging hero ang tatay ko sa Bukidnon dahil 99% ng taga-Bukidnon ay pro Sara Duterte. Yan ang kanyang statement last year. And I hope na although yung pamilya nila is talagang kaibigan ng mga Duterte. Yung tatay niya, matagal na governor ng Jose Maria Zubiri, matagal na governor ng Bukidnon. Dikit yan sa mga Duterte. And ngayon, I still believe na dahil he is from Mindanao, naniniwala ako na gabay at konsensya ang hindi siya ang next question diyan is
yung 11 minority. Matutulad ba sila sa nangyari kay Corona impeachment na there's a lot of pressure from Malacanang na ginamitan pa di umano ng cash incentive 50 million ba? Ganon din ba ang gagawin dito sa impeachment? Bahala sila. They need to convince 16 senators. And to me, that's parang suntok sa buwan. So, tingnan natin. Brave 13 senators, nako. Pagdasal po natin itong Brave 13 na sila na ang magkakaisa, wala nang kakalas sa kanila, tuloy-tuloy na yan hanggang 2028 para magkaroon ng protection ang ating bansa. Kasi nagsalita na si SP Cayetano. They are willing to cooperate with this administration basta sa ikabubuti ng taong bayan. But hindi nyo kami pwedeng diktahan, hindi nyo kami pwedeng hawakan sa leeg, lalong-lalo na sa sensitive na issue tungkol sa charter change. Plano nilang i-amend ang konstitusyon para ma-extend ang term ng mga kongresista at senador at mawawalan, hindi na matutuloy ang presidential election sa 2028. That's the plan. Kaya importante na buo yung Brave 13 para hindi nila magawa yung plano na yan. Yan ang pahayag ni Senator SP Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.